Sa isang maliit na baryo sa tabi ng ilog, may isang batang lalaki na nagngangalang Alon. Siya ay laging puno ng pag-usisa at mahilig mag-isa sa paglalaro, kung saan ang mga puno ay matatayog at ang mga bato ay makikinis. Isang hapon habang hinahanap niya ang perpektong patag na bato, may napansin si Alon na kakaiba. Isang lumang banga na gawa sa luwad ang bahagyang nakalubog sa maputik na pampang. Mukha itong sinauna at mabigat. Ano kaya ang nasa loob? Bulong ni Alon sa kanyang sarili. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang alisin ang takip na gawa sa kahoy. Sa isang malakas na plok, bigla itong bumukas. Isang makapal na berdeng usok ang lumabas mula sa banga. Ang usok ay dahan-dahang nag-anyo at naging isang malaking nilalang na may isang malaking mata at isang ngiting abot tenga. "Salamat sa pagpapalaya sa akin," masayang sabi ng halimaw. "Ako si Bungisngis. Huwag kang matakot, hindi ako nananakit." Nagulat si Alon, ngunit nakita niya ang kabaitan sa malaking mata ni Bungisngis. "Ako si Alon," sagot niya. "Bakit ka nakakulong sa banga?" "Dahil sa aking itsura, natakot sa akin ang mga tao noon," malungkot na paliwanag ni Bungisngis. "Pero ang tanging nais ko lang ay isang kaibigan." Naawa si Alon sa malungkot na higante. Lumapit siya at tinapik ang malaking braso nito. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Alon. "Ako gusto kitang maging kaibigan." Mula sa araw na iyon, sina Alon at Bungisngis ay naging matalik na magkaibigan. Lihim silang naglalaro ng taguan sa gubat at nagbabahagi ng mga kwento sa tabi ng ilog, malayo sa mga mata ng baryo. At natutunan ni Alon ang isang mahalagang aral. Hindi mo dapat husgahan ang sinuman base sa kanilang panlabas na anyo. Dahil kung minsan, ang mga pinakakakaibang nilalang ang may pinakamabuting puso sa lahat.